my eyes have seen the King. I must tell all the world, worship Him. In all the nations, in all the world, where He sends me, yes, I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Who will go for us? I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Here am I, send me, Lord. I will go. I will go. I will go. Who will go for us? I will go. I will go. I will go. Here am I, send me, Lord. I will go. I will go. I will go. I will go. Pag di matanggap ang nangyari sa buhay na ito, sisisihin mo ang langit. Sana daramang kay pait at papatak na lang ang luha nang di sinasadya at hahanap ng malasakit kung saan-saan pipihit. At kung ako sa'yo, ako ay lalapit doon sa gumawa ng lupa at langit. Si Jesucristo ang kanlungan mo. Bukas ang puso niya para sa'yo. Pag lumipas na ang oras, lahat magwawakas. Matatapos ang paghihirap, kalwalatian ang haharap. At titingin ka sa likod mo't magbabalik na lang. Makikita mong malinaw at ang lahat mapupukaw. At kung ako sa'yo, ako ay lalapit doon sa gumawa ng lupa at langit. Si Jesucristo ang kanlungan mo. Bukas ang puso niya para sa'yo. Isang pagkakataon ang lumapit sa Panginoong Jesus. Walang hanggang kaligayahan sa iyo'y pararamdam. At kung ako sa'yo, ako ay lalapit doon sa gumawa ng lupa at langit. Si Jesucristo ang kanlungan mo. Bukas ang puso niya para sa'yo. Bukas ang puso niya para sa'yo. Amen. God bless morning po sa lahat mga kapatid. At happy Sunday sa inyo lahat.
Kamusta po kayo mga kapatid? Ngayong araw ay patuloy tayong pinagpapala ng Panginoon mga kapatid. Ano po? Sa panibagong buhay palang blessing ng mga kapatid. Kaya tayo magpasalamat sa Kanya sa umaga na ito. Meron tayong bagong gising, bagong blessing sa umaga na ito. Ano po? So, and good morning po dyan kay Nanay Nerissa sa inyong mga kasama dyan. Magandang umaga po kay Sister Nimpa Rivera, kay Ate Lorna, Kuya Bobby, Sister Wilma Fernandez, kay Sister Emelinda, Brother Eliseo, na-miss namin kayo kahapon. Kamusta po? Ano nangyari? Maya ay kausapin ko si Brother Eliseo. Tatawag ako sa inyo mamaya. May job hiring. Baka interesado si Brother Eliseo doon. Adventist lang kailangan. Ano po? Akalam kung kayang-kanya yung trabaho. Pero tingnan natin. Pag-usapan natin mamaya. Ate Reby, good morning po sa inyo. Sister Shirley Rosacinto, Sister Sweetie Burgos Lopez, Ate Mitch, good morning po. Ayan, sa mga Adventist lang po na kalalakihan siguro, no? Dito sa Gapan, mayroong trabaho kailangan sa solar installation. I-chat niyo po ako kung mayroong gustong trabaho dyan. Adventist lang, hindi pwede yung asawa ng Adventist na hindi Adventist. And post lang po doon, nag-post lang doon. Shinare ko lamang sa inyo. So ayan mga kapatid, ipagpatuloy natin ang umaga sa pamagitan ng devotional. Good morning po Pastor Nelvin at kamusta po kayo? Ibigyan natin pagkakataon kay Pastor Nelvin pala. Pastor Nelvin, good morning po. Mabuti naman Kuya Melbs. Kayo po dyan. Nawa ay nasa mabuting kalagayan ng bawat isa. Gandang umaga po. Natapisan din mga kapatid, no? Isang pundasyon para sa pakikipagtulungan. Part 3. Ngayon po ay April 20, magmamayo na. 10 days na lang. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Panginoong Diyos na mapagpahala na siya nagbibigay sa amin ng buhay. Sa umaga na ito, O Diyos, kami po ay patuloy na sumasamba sa inyo at nananalig. Amin pong dalangin, O Diyos, ang bawat isa sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na kayo po ang patuloy namin maging sandigan sa buhay na ito, na kami po ay patuloy na makipagtulungan sa inyo pong nagtatapos na misyon. Salamat Panginoon sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. So ayon po dito mga kapatid ko sa ating pinaka-key text, Isaiah 41 verse 6. Bawat tao'y tumutulong sa kanyang kapwa at sinasabi sa kanyang kapatid, ikaw ay magpakatapang. Ang pagbibigay ng bagong kahulugan sa Shapdor at Babylonia ang naglatag ng pundasyon para sa mga Sabatarian para makipag-kooperasyon sa mga taong naiiba ang theological na pangunawa sa kanila. Yung theology na teaching, yung doktrina mga kapatid, no? Na bago yung kanilang pananaw o mayroon silang bagong kahulugan sa Shapdor, dahil kahit na iba yung theology ng ibang mga relihiyon nakasali sa Babylon. Ibig sabihin yung doktrina nila ay kasama doon sa Babylonia na tinatawag sa Biblia na ang doktrina ay lito at hindi katotohanan, kundi galing doon sa Babylon doctrine. Sabi dito, ngunit sa anong mga prinsipyo muli ang Women's Christian Temperance Union na sumusuporta sa kabanalan ng araw ng linggo, ayun na lang, ay nagbibigay sa atin ng mabuting halimbawa. So ano po yung mabuting halimbawa dito? Sabi dito, ang liwanag ay ibinigay sa akin sa sinulat ni Mrs. White. Bagamat wala tayong gagawin pagsasakripisyo ng prinsipyo, hanggat maaari tayo ay maikipag-isa sa kanila sa paggawa para sa mga reforma ng pagpipigil. Yung pong natutunan doon sa yung sa women's, ay pagpipigil. Kasi napakahalaga yung pagpipigil, mga kapatid. No? Kasi kung walang pagpipigil, walang temperance, lahat maapektuhan. So isa yan sa mga matututunan doon sa pagkikipag-operasyon nila
dito sa WCTU. Ipinakita sa akin na hindi natin dapat layuan ang manggagawa ng WC2 sa pamamagitan ng pakikiisa sa kanila para sa lubos na pagpipigil ay hindi natin binabago ang ating posisyon na may kinalaman sa pangingilin ng ikapitong araw. Siyempre naman, di ba? Hindi natin babaguhin yung ating pagsamba, yung pangingilin ng Sabat. Pero makikipag-kooperasyon pa rin tayo dito sa WCTO o sila sa panahon na yon. At ipinakikita natin ang ating pagpapahalaga tungkol sa usapin ng pagpipigil. So hindi nila nilayuan yung WCTU o hindi nila ginudge, mga kapatid. Patuloy pa rin. Sabi dito sa pagbubukas ng pinto at pag-aanyaya sa kanila na makiisa sa atin sa usapin ng pagpipigil. Nakuha natin ang kanilang tulong sa mga linya ng pagpipigil at sila sa pamamagitan ng pakikipag-isa sa atin ay makakarinig ng mga bagong katotohanang hinihintay ng banal na espiritu na ipabatid sa mga puso. Yan. Kasi napakahalaga rin naman talaga yung pagpipigil na yon. At isa yan sa mga naging doktrina natin, di ba, sa stewardship, na kasama yan yung temperance. Kasi kasama talaga yun, yung kung maging mapigpigil sa lahat ng bagay. Ganito rin pakikipagkasundong espiritu ang nagtulak kay Ellen White upang imungkahi na ang Adventistang pastor ay dapat maging pamilyar sa iba pang mga pastor o pari sa kanilang distrito na ipinababatid sa kanila na ang mga Adventista ay mga reformador, ngunit hindi mga panatiko. Ayan. So tayo mga kapatid, no? So ako bilang pastor o pari, kailangan pala, kasi dati doon sa dyan sa South, yung mga nakapaligid sa akin, pastor, kilala ko. So dito, kailangan makilala ko pala sila, no? Mga pastor at mga pari dito sa Bulacan. Para maipakilala na mga Adventista ay hindi mga panatiko, kundi mga reformador. Yung pala, hindi dapat pala natin layuan. So kailangan, ito pala yung task ko, mahanap ko yung kapwa ko pastor sa ibang denominasyon para makipakilala ko talaga na ang Adventista, hindi tayo panatiko, hindi tayo mga legalista, no? Kundi tayo ay reformador at ang ating doktrina ay nasa banal na kasulatan. Ang kanyang payo ay nakatuon sa pagkakapareho kung saan ang Adventista ay mayroong mga paniniwalang gaya rin ng sa iba at upang ilahad ang katotohanan kung ano ito kay Jesus sa halip na ibaba ang iba pang mga iglesia. Yan. So dito po mga kapatid, ang task natin hindi para lugmukin ang ibang denominasyon. Ilubog sila dahil mali yung kanilang doktrina, kundi ano po yung ating pinakatas, ilahad ang katotohanan kung ano ito kay Jesus. Ilahad ang katotohanan kung sino si Jesus sa buhay po natin. So yun pala isa sa mga natutunan ko dito, no? Hindi natin dapat tuyain ang ibang doktrina na, oy, Babylonia kayo, linggo ang pangilin nyo. Hindi pala, no? Kundi ang task, di yun ang task natin. Ang task natin, ibahagi ang katotohanan. Gamit ang gayong mga pamamaraan, ang mga pastor ng Adventista ay maaaring lumapit sa mga ministro ng ibang denominasyon. Pwede pala, no? Kaya tama rin pala yung ginawa ko to sa South. Hindi ko lang siya pinagpatuloy kasi parang, sabi ko, parang nakakaubos ng oras. Pero ganun pa man, tama yung aking ginawa. Kakaiba lang yung pakiramdam kasi siyempre, nakiki-join ka sa kanila. Iba yung kanilang pananaw sa buhay, iba yung doktrina nila. Pero masigasig sila sa pagbabahagi ng mabuting balita. Ganun pa man, sabi dito, kailangan tayo ay lumapit sa mga ministro ng ibang denominasyon. So kung tayo, may kapitbahay tayo na iba ang kanilang relihiyon, ay tayo ay makipag-ibigan sa kanila. Kasi hindi naman natin task na sila ay tuyain. Ang task natin, ipakilala natin kung sino si Jesus sa buhay po natin. Yun ang pinakapunto dito ng ating lesson. Kailangan nating maingat sa paggamit ng Babylonia. Huwag nating gagamitin niyang Babylonia na yan. No? Na, oy, linggo na ang pangilin yun. Babylonia kayo. Bilang pantukoy sa lahat ng hindi natin kapareho sa mga paniniwala. Kasi, ang Babylonia, ikinakapit lamang kapag ka Sandelo na, mga kapatid. So ngayon,
hindi pa natin sila maituturing na Babylonia hanggat wala pang Sunday law. Ayan. No, wag nating babangkitin yan sa kanila na kayo, Babylonia na kayo. Hindi pa sila Babylonia hanggat wala pang Sunday law. O, yan po yung tatandaan po natin. Kapag Sunday law na at Sunday pa rin ang Panginoon nila, yun, ay Babylonia na talaga sila. Pero hindi natin dapat sabihin sa kanila ngayon yan na sila ay Babylonia. O, pag nangaral tayo, pwede natin sabihin na pag mali ang doktrina sa huling araw, yun ay Babylonia na. Pero hindi natin dapat direktang sabihin na, itong relihiyon na ito, Babylonia yan eh. Kasi linggo yung Panginoon nila. Huwag mga kapatid, no? Dapat maging maingat tayo. Ang mangyayari niyan kapag sinabi natin yan sa kanila, matatatakan talaga tayo na tayo ay mga panatiko, mga legalista sa halip na reformador sa ayon sa Biblia. Ang kasaysayan ng Adventista ay nagbibigay kaalaman sa puntong iyon. Yan. Ang muling nagbibigay kahulugan ng Babylonia noong 1850 ay nagbibigay ng mahalagang pundasyon para sa pakikilahok ng Adventismo sa mundong hindi pa nagtatapos. Ganyan ang bunga ng paglago ni James White sa pag-unawa sa pagbagsak ng dalawang yugto ng Babylonia noong 1859. Kailangan nating matutong mabuhay sa tensyon ng pakikipagtulungan sa mga taong may kakaiba sa atin, habang matatag na pinapanatili at naninindigan para sa mga magaganda at biblikal na katotohanan na bumuklod sa atin bilang isang bayan. Tulungan mo kami, Panginoon, na matutunan ang mga alituntunin at mga pangangailangan sa pagtutulungan habang sinisikap namin baguhin ang aming mundo. Yan. So Isaiah 41 verse 6, bawat tao ay tumutulong sa kanyang kapwa at sinasabi sa kanyang kapatid, ikaw ay magpakatatag. Kaya pala yun yung ating text. So yung pinakapunto mga kapatid, ang task natin sa sanlibutan na ito, hindi para tuyain, sirain yung ibang denominasyon, yung ibang relihiyon na iba yung paniniwala sa atin. Kundi ang task natin ay maipakilala kung sino si Jesus Christ sa buhay natin. Makipagtulungan tayo sa kanila paano ipabahagi ang mabuting balita. Dahil meron din naman mabuting turo ang matututunan natin sa kanila. At syempre, mas maraming turo na mabuti ang matututunan nila sa atin. Pero hindi mangyayari na matututo sila sa atin hanggat ang nasa isip nila tayo ay mga legalista dahil sa panunuya natin sa mga mali nilang doktrina. Tayo, no? Hanggat maaari, no, makipagtulungan tayo sa kanila, makipag-friends tayo. Kaya ako, namulat din ako sa devotional natin ngayon na ibabalik ko ulit na makipagkaibigan sa mga ibang mga pastor kasi bago pa lang ako dito sa Bulacan. Yan. Para hindi nila isipin, mawala sa kanilang isipan na tayo ay mga panatiko. Yung kasi ang mga nasa isip nila, makipagtulungan tayo sa kanila, mga kapatid. Dahil ang ano naman nila pangangaral tungkol kay Jesus na mali lang sila ng doktrina. Kailangan na may mag-guide sa kanila. Kung hindi nila tanggapin, okay lang. At least na ipakita natin kung sino si Jesus Christ sa buhay nating mga Adventista. So yun po, no? Pakatatandaan natin yung pinakapunto ng ating devotional ngayon. Ang ating layunin, ang ating trabaho, ang ating task ay para ipabalita si Jesus Christ kung sino siya sa buhay natin at hindi para manuya ng ibang relihiyon o ibang denominasyon. Kaya nga yung debate, no? Maganda yung pag-usap ng debate ay yung respetuhan, hindi yung parang bulyawan at parang tuyaan, hindi ganun. So yun, patuloy tayong pagpalain ng ating Panginoong Diyos at patuloy nating turuan ang ating mga sarili, tulungan tayo ng ating Panginoon na maging katulad ng ating Panginoon na huwag husgahan at tuyain ang ibang paniniwala porket hindi sa Biblia yung kanilang doktrina. Manapa tayo ay maging guide nila, no? Ibahagi natin yung katotohanan sa kanila para sila mismo malaman kung ano yung katotohanan at maidagdag sa kanilang doktrina. Kasi may ganyang kwento si Pastor Tamayo. Sila ay nangaral
at meron sila na-convert na pastor. O yung pastor na yon, nangingili na ng araw ng Sabat. Pero pinayuhan nila, wag mag 70 Adventist. Kundi pastor pa rin siya roon. O, kapag linggo, isinishare niya yung mga doktrina ng Adventist. No? Pero nangingili na siya ng Sabat. Yung linggo ay outreach niya sa mga kapatiran niya. O, kasi converted din sa 70 Adventist eh. Tinanggap na niya si Jesus Christ. No, hindi lang siya nagpabinyag bilang 70 Adventist. Ang ginagawa niya, nangingili siya ng araw Sabat at paglinggo, nangangaral siya. So yun yung opportunity niya bilang isang pastor ng ibang denominasyon. Yun po, at napakaganda ng ganoong pangangaral, no? Makikaibigan yung ibang mga leader ng ibang denominasyon. So idalangin natin ang bawat isa, hindi tayo maging judgmental, kundi maging malawak ang ating pag-iisip na tayo ay tagapagdala ng mabuting balita sa lahat ng mga tao. So pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid, at magandang umaga po sa inyo po. Okay, Melbs? Amen. Salamat po, Pastor. So, huwag mapanghatol, huwag mo judgmental. Isang lesson ng pag-ibig sa atin ng Panginoon sa umaga nito. Yes, may mga motibo din sila na, although hindi sila kaanib natin, may motibo din sila na maganda para sa ikabubuti ng ating kapwa, tulad nga ng pagpipigil na yun, ang pagpipigil sa alak yun eh, WCTU. Pag tayo nakita sa kanila, mapaparami yung hindi na malululong sa alak o sa anumang bisyo, di ba? So ayan, makipagtulungan tayo sa mga ganyan at maganda, no? Maganda, wag tayong manghatol, hindi porket sumisimba ng Sabat ay Babylonia na agad. Maganda na, buti may devotion lang ganito natin naunawaan yung mga ganyan. So pag may chance, grabe, makipagtulungan po. Hindi na masama makipagtulungan lalo sa ikabubuti ng kapwa. Tandaan, ang Diyos ay pag-ibig at ang pakipagtulungan sa mabuting layunin ay pag-ibig. Salamat po, Pastor. At yan, tayo manalangin muna bago lumipat sa kabila. Let us pray. Samahan niyo po ako. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa umaga na ito na muli niyo kaming kinausap sa pamamagitan ng pag-ibig. Salamat sa halimbawa nila Mrs. White, kung saan ay tinuruan kami na makipagtulungan kahit na hindi namin sa pananampalataya. Basta may mabuting layunin sa ikabubuti ng kapwa at mahalaga ay maipakilala namin kayo bilang aming personal tagapagligtas at patuloy na kami maging halimbawa din naman sa kanila. At sa ikabubuti ng aming kapwa ay mapapalapit namin sila sa inyo at maaaring sila rin ay tumanggap sa inyo bilang personal tagapagligtas. Nawa sa aming patuloy na araw-araw na paggawa ay patuloy kaming matuto araw-araw at mai-apply namin ito sa aming buhay. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, lipat tayo sa kabila mga kapatid at patuloy na matuto pa. Connect tayo sa CLPM. Ang oras, 4:31 ng umaga, sakto lang ito. Nagsisimula na yun sa kabila ng reading. Ito at nag-iisip-isip po tayo kung ano ba talaga ang intensyon ng Panginoon sa atin nung lalangin ng tao. Ang akin pong binalikan yung pong banal na kasulatan at iniisip-isip ko nung inilagay pala ng Panginoon sa tao itong pagkukulek o pamamahala o yung maging pag-acquire ng wealth ay ang ano pala talaga nito mga kapatid, intention is noble, ibig sabihin marangal, hindi wala po itong covetousness, walang selfishness kasi ang Panginoon nga po ang naglagay, ano. Ang punto na sinasabi po dito marahil ni Sister White ay itong tao, yung ating unang mga magulang, nung hindi pa sila nagkakasala, na ginawa silang katiwala, ay inilagay talaga sa kanila ng Panginoon yung nature ng pagiging masipag, pagiging industrious, sa English, industrious, responsible, at saka matalino, at saka sila po ay nag-i-invest ng lakas, no? Power nila doon sa pagiging
ah, katiwala. Kaya nung inilagay ng Panginoon sa kanila ang lahat ng pamamahala ng meron ang Panginoon, ay natural po lahat yun ay magkakaroon ng effect. Kasi nyo kapatid, no? Kapag ginamitan ng lakas, ginamitan ng talino, ginamitan ng objective na noble, yung mga labors, ay inakalagay sa sistema talaga ng Panginoon. Ang lahat po ay uunlad, maasenso at yun, nagiging mabuting katiwala. Kasi ang gusto ng Panginoon ay pangalagaan natin ang lahat ng mayroon siya upang ating magamit sa kanyang banal na layunin. So hindi intensyon o hindi kailanman nilagay ng Panginoon sa puso o sa likas ng tao, sa nature ng tao, ang magsisiting pretty lang mga kapatid kasi sila naman ay nasa Garden of Eden. hindi nilagay sa likas, sa nature ng tao ng Panginoon na tayo po ay walang gagawin, talagang may gagawin. At kaakibat ng paggawa, mga kapatid, hindi tayo nag-e-effort na umasenso. Ang Diyos ang nagpapa-asenso kasi siya naman ang may-ari. Ang gusto lang ng Panginoon ay gampanan natin kung ano po ang kanyang inilagay na nature sa atin. Ito po ang masakit. Nang ang tao ay nahulog sa pagkakasala, napansin po ninyo yung point ng kaaway nung tinukso ang ating mga magulang. Nilagyan niya ng paghahangad. Kiniliti niya itong, kaya yung tawag doon ay tukso no? Yung paghahangad ng higit ng kakayanan na dapat ay nasa kanila na, no? Ay gusto ng kaaway na magkaroon pa yung tao ng hahangarin pa na wag silang maging kontento doon. Yun, nabahaluan na po mga kapatid ng bahid ng covetousness. Yun na. Kaya, yung puhunan ng Panginoon, yung kinapital ng Panginoon sa atin na nature, ng excellent, ng paghahangad, ng pagsisikap, ng kasipagan, ng katalinuhan, na ang natural lamang po noon ay magiging maayos ang lahat ng ating gagawin at magiging maunlad nga po ang ating mga gawa. Hindi natin yung pinagsisikapan, mga kapatid, yung resulta. Ang tao po nung mahulog sa kasalanan ay ang hinahangad na niya yung pag-asenso, pag-unlad. Kaya siya ay nagsisipag. Yon mga kapatid. Dahil po doon, lahat ng na-acquire ng tao after the fall ay itinuturing niyang sa kanya na, kinakamkam na niyang lahat. Na ayaw na niyang ituring ng lahat ng mga mayroon siya ay galing mismo sa pagpapabunga at pagpapalago ng isang dakila kaysa sa kanya. Yun mga kapatid ang pagkakaiba. Kaya inyo mapapansin po ang reading po natin ay binibigyan tayo ng prinsipyo na ayaw ng Panginoon na maging puso natin ay get. Hindi ho yun ang gusto lang ng Panginoon. Ang gusto ng ating Panginoon ay give. Mula sa ating pong mga pinagpagalan na ginamit mismo natin ang kapital ng Panginoon sa atin. Siyang nagbigay ng galing, siyang nagbigay ng talino, siyang nagbigay ng lakas, siyang nagbigay ng skill, siyang nagbigay ng opportunity na magkaroon ng magandang potential. Malilimutan lahat yan ng mga taong naghahangad na sila ay mag-acquire ng wealth, more. At dahil ang puso ay kubetos, kakamkamin niyang lahat yan at sasabihin niyang siya ay umasenso sa pamamagitan ng kanyang lakas. Kaya nga mga kapatid, sinasabi po sa atin ng ating mga lessons na hindi masama ang kayamanan. Ang masama po ay yung pong pagmamahal dito. At ang sobrang paghahangad dito ay nagpapalayo sa atin
sa idinisenyo ng Panginoon sa atin na maging mataas ang ating espiritualidad o relationship sa Kanya. Kaya nga, mga kapatid, hirap na hirap din ang mga taong kubetos o selfish na unahin ang Panginoon sa lahat ng kanilang wealth. Ay ang gusto ng ating Panginoon, ma-restore yung nature na yon. Pag na-restore yung nature na yon, anumang meron tayong nakuha, ay uunahin natin siya, aalalahanin siya, at magiging responsable tayo sa paggamit na noble ayon sa gusto ng may-ari. Napapansin niyo mga kapatid, ang parabola ng ating Panginoon, dun po sa lalaking mayaman at hindi kontento sa kanyang kayamanan. Naalala niyo po siguro yon, yung tinignan niya ang lahat ng kanyang mga na-acquire, wala na siyang mapaglagyan, at ang sabi niya ay gagawa pa ako ng mas marami pang sisidlan at doon ko ilalagay ang lahat ng aking mga kayamanan at ako'y magiging masaya at magiging mapayapa. Pero ang sabi po ng tinig ng langit, isang tao kang hangad, hindi mo ba alam na bukas hindi ka nabuhay? Ano ang mapapakinabang ng tao kung makuha niya ang lahat ng mga bagay pero mawawala naman ang kanyang kaluluwa o ang kanyang kaligtasan? Hindi siya maliligtas. Kaya nga mga kapatid, ito'y lesson sa atin. Bagamat sinasabi ni Sister White, ang nature natin after the fall, nanghangad talaga ng tao habang tumatanda, habang nagmamature, ay naiisip niyang siya'y lilipas, mamatay na ako, ano bang ginagawa ko pa? Kukulangin ako ng panahon. Tapos ang hahangarin niya, sa halip na ang hangarin, kapos na ako ng panahon, ano pa ba ang nakuha ko, ano pa ba ang pwede kong kuhanin? Sa halip na ang ating gawin ay ihanda ang ating sarili sa makalangit o walang hanggang kayamanan, ang nature ng tao dahil perverted na, ay hinahangad niyang, magpapatayo pa ako ng ganyan para sa aking mga anak. Magaganyan pa ako, pumunta pa ako sa ibang bansa hanggat ako'y malakas pa. Ako ay mamamasyal pa hanggat ako'y malakas pa. Mag-tennis na mag-tennis, mag-basketball ng basketball. Wala nang panahon sa evangelism. Wala nang panahon sa mga bagay na makalangit. Ayan, unti-unti nang nauubos ang lakas, pero hindi na papunta sa langit ang mga activities para sa sarili na lang. Sinasabi rin din po dito ni Sister White, sa bandang huli na binasa ni Pastor Cyrus, ang ganda po nung huling statement mo, Pastor. Pastor, gusto ko ipagkakatagalog mo doon. Pakibasa mo nga yung huling stanza, yung maging katulad natin ang mga taong makasanlibutan, nakalagay na gano'n. Yung the customs and practices of the worldly man, nakalagay na gano'n, Pastor, sa Tagalog. And the children of the world are wiser in their generation than the children of the light. Yung sa bandang huli, Pastor, pakibasa mo. Gusto kong mag-contemplate tayo doon. Ang sabi ho dito, Yung bandang huli. dagdagan ko lang din, ang sabi dito, bago po basahin, Pastor, sabi dito, yung sa time natin ngayon, mga kapatid, na tayo ay nahulog na sa pagkakasala, ay ang sabi dito, ang lahat ng kanyang kasipagan at determinasyon ay nauuwi sa makamundong layunin. Yung sinasabi naman ni Pastor ay yung aral sa atin ito, mga kapatid, ngayon bilang mga anak ng Diyos. Nang sabi dito, ang isang aral ito sa mga anak ng Diyos na dapat sanay magkaroon ng ganitong sigasig sa paghahangad ng kayamanang makalangit. Hindi, Pastor, yung pong meron siyang pinayo kay si Sister White. Babasahin ko na lang po sa English, mga kapatid. Ang sabi po dito ay, the customs and practices of the worldly man in his perseverance and his energies and in availing himself of every opportunity to add to his store should be a lesson to those who claim to be children of God, seeking for glory, honor, immortality. The children of the world
are wiser in their generation than the children of the light. And herein is seen their wisdom. Ano po yung wisdom? Wisdom nung mga children of the world. Their object is for earthly gain. And to this end, they direct all their energies on that this seal should characterize the toiler of heavenly riches. Kung parang kita-translate ko po ito mga kapatid sa akin pong pagkakaunawa, tama nyo na lang po ako mamaya kung mali yung akin pong linya ng thought. Kung ito pong mga taong ito na makamundo, nagsisipag, nag-uubos ng energy, ginagamit ang na-acquire nilang talino sa school, hindi kontento na hindi kontento na nakaupo lang, palaging hindi nahahalos natutulog, magkaroon pa ng mga bagay na meron naman na sila. Ano pa mga kapatid? Aral ng aral, attend ng seminar, acquire ng karunungan para hindi mawala yung kanilang mga na pagpagalan, yung kanilang mga riches and wealth. Katatalino nito mga taong ito mga kapatid, pero worldly yan, sila worldly. Tapos, pag-uusapan natin dito yung point na, itong masakit dito mga kapatid Tapos, sisisihin natin sila na sila po ay ganyan, puro na lang kayamanan niisip nila. Lesson po yun sa atin mga kapatid. Ako naniniwala, pwede rin nating marating yung mararating po nila. No, kung katulad ng kanilang disiplina ang magiging disiplina natin. Pero more than that, ito po yung sinasabi ni Sister White. Pupunta tayo sa heavenly riches. Our heavenly riches is in place. Pero ano ba ang talino na mayroon tayo? Yung po bang effort na ginagawa rin ng mga worldly yung children of the world ay ganun din ang ating pong damdamin. Papunta tayo sa gusto natin magkaroon ng heavenly riches, pero tayo naman ay walang effort, di tayo gumagawa, di tayo nagagamit ng ating mga talents para magamit yun, marating natin yun, ma-acquire natin yun. Parang walang halaga lang sa atin yung heavenly riches. Parang mas mahalaga pa yung mga bagay na kinukuha natin sa lupa, na isang araw naman ay masusunog lang naman, mga kapatid. So kung ano ang paraan ng pag-acquire, yung sipag, sigasig, energies na ginagamit natin sa mga bagay na pag-acquire natin ng mga earthly wealth, sana ay ganun din yung sinasabi dito ni Sister White, ay maging lesson sa atin yun. Magkaroon tayo ng ganun din kaisipan ng ating mga ginagawa pag-acquire ng mga bagay na kayamanan na panlangit. Yan mga kapatid. Marami pong salamat. God bless you po. Sana po ay ito pong mga sinasabi ko ay pwede rin nating pag-isipan at dagdag pa po dito sa ating pong mga binasa mula sa payo ni Sister White. Alright, sige, palagay ko po ay makapag-iisip na tayong lahat at nakapag-contemplate na tayo. Siguro, Pastor, ang maganda dito ay mag-post tayo ng isang palaisipang tanong. May naisipan ka ba? Iisip ka bang isang palaisipan dyan, Pastor? Siguro, sige, Pastor. At least itong mga kasama natin ay nabuksan na ang kanilang mga kaisipan sa ating magiging refleksyon patungkol ho sa kasipagan, pagtsatsaga, talino, yung original na disenyo ng Panginoon na ibinigay. Ang nakita ko dito, Pastor, yung purpose at saka yung desire ay yung original niya, yung tayo bilang mga tao. We are to discover the purpose of God. We are to discover the desire to turn to God again. So, kaya inaanyayahan tayo mga kapatid patungkol sa kasipagan, magsipag, magtiyaga, maging matalino,
sa mga bagay na mayroon tayo. So ngayon ho ay pabaling tayo sa ating mga kasamahan dito. Siguro tanungin din natin mga kasamahan natin dito, Pastor, ano? Sa mga kasama nating pastor. Yes. Mayroon bang nais magbahagi sa inyo mga kapatid o mag-reflect sa atin hong naging aralin? Yan. O tatawag tayo dito? Huwag ka magtatawag basta pagagalitan tayo na mamaya. Yung mga kasama nating pastor, mabilis ito eh. Hindi. Wala pa akong nakikita po dito sa... Nagbukas ng camera yung ating stewardship director. Pastor, nagbukas ng camera yung ating stewardship director. Tapos nagtaas po ng kamay si Kuya Semi. Ayan. Si Brother Semi. Pastor, pagbigyan muna natin ito. Basahin ko lang isa dito sa FB. Brother Semi, saglit lang ha. Saglit lang po, Brother Semi. Sabi niya, si Edmond Garcia Sabio. Si Jeffen, good. Yan, happy God first morning po. From Edmond Garcia Sabio. Mari pong mag-comment ng takeaway para sa topic po. Salamat po. Chapter 13 na po. Ano pala to? Actually, nag-invite lang po ako, Pastor. Nag-invite lang po ako, Pastor, ng ng comment. Pero, Pastor, sige, since tinawag niyo na po ako, okay lang po ba? Takeaway ko lang po dun sa pinag-uusapan po natin, Pastor. No? Kaya po, siguro yung babalik, lagi akong bumabalik dun sa una nating topic ng pagiging liberal. Yung ang pinag-uusapan kasi natin ngayon, yung pag-iimbot, yung covetousness, no, yung kabaligtaran, no. So kung nasanay na po tayo, kung sanay na po tayo sa pagbibigay, sa pagbabalik, sa maliliit na kung ano yung tinatanggap natin, mas nagiging ugali na natin kapag nagkaroon tayo ng mas malaki. Tama po, Pastor, di ba? Kung tayo nagtatapat na kung ano yung meron tayo, pag pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon sa mas malaki, hindi na mahirap para sa atin ang magbalik at magtapat. Kasi yun na yung ugali natin. Yun na yung naging nananalaytay sa atin. Kabaligtaran kapag tayo naman ay may pag-iimbot or kasakiman, no, sa maliit na bagay, pag lumaki pa yan, ganun din yung ugali, yung magiging ugali natin. Kaya maganda po yung exercise na ginagawa po natin every morning, every evening, na pinapaalalahanan tayo ng ganitong mga bagay. At lalong maganda kung nakakarinig din yung mga bata, yung younger generation natin, na sa kanilang murang edad ay natututo na po sila na magtapat. Kasi dadalhin po nila iyan sa kanilang katandaan. Yun po yung aking takeaway. Amen. Amen. Napakaganda po nun. Tama po yun, mga kapatid. Ano? Pastor, bago natin tawagin si Brother Semi, ay salamat po doon kay Brother Edmond sa pag-confirm ng lahat ng ating mga principles na pag-aaralan, mga kapatid. Pag naibalik na po ng Panginoon sa atin ang nature na yon, no? Yung nature na yon na napakaganda sa simula pa lang, kung walang bahid sana ng kasalanan, ay the more we get, the more we give, no? Mas marami tayong maipapractice na daloy lang ng daloy, mga kapatid, at masaya ang buhay, at ayaw ng Panginoon na maging malungkot tayo sa pagkakaroon ng mga material na ito nagdudulot sa atin ng kalungkutan. Nagiging malungkot lang tayo at hindi fulfilled ang buhay natin kapag tayo po ay accumulate. Walang lumalabas, dapat ang disenyo ng Panginoon ay I give you more, but you give also more, para maging daloy ay happiness and fulfillment in life. Ayan, Pastor, Brother Semi. Hello, good morning. Happy first morning, mga kapatid. Kailangan mabuti yung pagtitipon natin ng kayamanan sa langit. Kasi talagang totoo yan eh. Halos karamihan, kahit mga anak ng Diyos, napopokus sila ng pag-iimpok ng kayamanan dito sa lupa eh. Siguro dapat maintindihan natin, sinabi kasi ng Panginoon
yung mga kayamanan natin dito sa lupa. Huwag tayo mag-impok kasi ninanakaw dito, kinakalawang doon sa mag-impok tayo ng kayamanan doon sa langit. Paano mag-impok ng kayamanan sa langit, Pastor? Nga, yan. Ano po ba yun? Reflection. Tanong. Tanong. Ayan, ay Pastor Cyrus, bigyan mo ako ng konting panahon ha. Ganito po yan mga kapatid. Nang sabihin po yan ng Panginoon, hindi ho ang ibig sabihin ng Panginoon dyan ay huwag kayong magpayaman. Hindi ho yun mga kapatid. Siya ho nagbibigay nun. Gusto nga ho niya yan, magkaroon tayo niyan. Yun nga po yung sinasabi sa ating lesson ngayon na inilagay talaga ng Panginoon sa nature natin na tayo ay mamahala ng malaki. Yun po yung gusto ng Panginoon talaga. That we gather more na mayroon tayong potensyal na mamahala ng malaki. Kasi nung ipinamahala ng Panginoon sa ating mga magulang na hindi pa nagkakasala, ang ipinahala po niya ay hindi lang isa, kundi kabuuan ng riches ng Panginoon. Buong halamanan ng Eden, lahat ng kayamanan na mayroon doon sa kanilang territory ay ibinigay yun ng Panginoon sa kanila. Gaanong kayaman yun? Mayaman talaga. Gusto talaga ng Panginoon maunlad ang buhay natin na wala na tayong hahangarin pang iba. Yun po, na magawa natin ang kanyang kagustuhan at kalooban na ma-reflect ang kanyang karakter sa atin by giving. Parang flow na lang po ang lahat. Parang flowing ang lahat ng yan. Nang sabihin po ng Panginoon na huwag kayo mag-ipon ng kayamanan sa lupa kundi ng mga kayamanan sa langit, ay point po yan na perverted na po. Yun po yung sinasabi ng lesson natin. Perverted na po kasi ang desire ng puso ng tao. Yung paghahangad na lang ng paghahangad ng get, acquire. Wala pong intensyon. Hindi na nga ho alam kung bakit pa nag-acquire. Parang covetousness na lang. Kaya ang tinuro ng Panginoon, paano ba natin yan gagawin? Na habang tayo ay nabubuhay ng masagana sa lupang ito, ay hindi lang tayo masagana sa lupa, kundi magsagana rin tayo patungo na sa riches in heaven. Yun po, ang nakalista naman po dyan, pag binasa niyo po yung mga Bibles ninyo, yung pong unahin natin yung mga taong walang kakayanan, planuhin natin paano natin sila tutulungan. Yun yung mga mahal ni Jesus, yun yung puso ni Jesus, yung mga walang kakayanan, yung mga mahihirap, yung mga widow, yung mga orphans. Yun ang mga nasa listahan ng paggamit ng kayamanan. Number 2, siyempre, yung pong ating mga gawain sa misyon. Binigyan tayo ng kapasidad ng Diyos na mag-manage ng marami at binigyan tayo ng talino paano natin madidisiplina yung paglabas at pagpasok ng ating mga kayamanan. Ginawa tayong matalinong katiwala ng Panginoon. Yan, ang dami na po natin makikita na pangangailangan ng pag-unlad ng gawain ng Panginoon. The purpose of wealth is to sustain the evangelization. Yung maraming mga tao pa ang makakilala sa Panginoon na siya ang may-ari, siya ang dapat pagtiwalaan, siya ang nagbibigay ng pag-asa. Yun po ang purpose nun. Yun po yung tamang paggamit ng kayamanan na noble na gustong ma-acquire natin para tumaas pa ang kakayanan at potential natin na makatulong sa mabilis na paraan na masustentuhan ang pangangaral ng Ebanghelyo sa iba't ibang lugar. Yan po, tataas po ang potential natin pagka inilagay po sa sistema. Ha? Hindi ho yung kanya-kanya tayo mga kapatid. Yes, meron po kayong kanyang ministry, pwede kayong mag-outreach ng sarili ninyo. Pero mas mapapabilis ang ating pong misyon, yung pagtupad ng gawain, kung ilalagay natin sa sistema. Ito po yung idinisenyo nating giving plan. Ilagay po niyo yung faithful na tithe, kung malaki na po talaga yung inyong potential, ilagay niyo lang po sa sistema and allow the church to manage it para balanse kung saan makararating sa buong mundo. Yung combined offering plan, ganun din po. Kapag ganon, nakatutulong kayo sa inyong lokal ng inyong outreaches, yung more ninyo, gamitin nyo sa mga outreach ninyo, pero may offering kayo para naman po sa reaching to other places, para matapos na ho ang gawain, kasabay na nahuhubog ang ugali natin, pauwi na ho tayo sa langit.
Salamat po. Pastor, follow up lang. Paano naman po kalawangin ang mga kayamanan natin dito sa lupa? Yun na nga po yun. Pastor. Yun na nga po yun, Kuya Semi. Hindi po, Pastor. nais ko lang pong magdagdag ng isa kong, ito basahin ko yung binabanggit mo, Pastor. Sinusundan ko yung binabanggit kayo na Pastor Jerry. Hayaan niyo mga kapatid na basahin ko mula sa 1 Timoteo 6 sa 17, doon sa katanungan mo, bro, sa ating kapatid na nagtanong patungkol ho sa paano ang paggamit sa kayamanan. Imbis na, kasi ibinabalik po tayo doon sa binabalik tayo doon sa nature ng nung wala pa tayo sa pagiging waglit, wala pa tayo sa pagkakahulog. So ngayon sa kalagayan na tayo ay naging waglit na, ay ito ang ipinapayo, lalo na sa mga paano mo pangangasiwaan, pangangalagaan ang iyong salapi. Dito may malinaw na payo sa atin. Dito sa kung mayroon kayong banal na kasulatan, masundan niyo ako. 1 Timoteo 6:17. Yan. Ang sabi dito, ang mayayaman sa sanlibutang ito ay atasan mo na huwag magmataas ni huwag umasa sa mga kayamanang hindi tiyak, kundi sa Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Dapat silang gumawa ng mabuti, maging mayaman sa mabubuting gawa. Ito ang pagpapayo mga kapatid. Bukas ang palad at handang mamahagi. Sa gayoy, magtitipon sila para sa kanilang sarili ng isang mabuting saligan para sa hinaharap upang sila'y makapanghawak sa tunay na buhay. Ayan, napakalinaw mga kapatid, itong ginawang pagpapayo sa atin mula sa aklat ng 1 Timoteo 6:17. Ayan, Pastor. Amen. Pastor, follow up lang po. Salamat po doon sa mga paliwanag nyo, lalo doon sa paliwanag ng ating presidente. Tama po yun yung mga pag-iimpok sa langit na banggit ni Pastor kung paano. Pero yung pong paano kinakalawang yung ating mga kayamanan dito sa lupa. Marami po kasing minsan mga negosyante, acquire sila ng acquire pero nananatili lang, hindi naman nagagamit. Minsan, alam niyo po, yung mga kapatid na mahilig sa mga signatures na mga damit, ang dami na nilang mga damit na mga mamahalin, nakalagay lang naman sa aparador. Hindi naman sila hindi nakakalimutan naman nila, nakakaligtaan naman nilang gumawa ng mga bagay na para doon sa iba. Minsan na mga property, napakarami na natin, hindi na natin, yung nga sabi ni Pastor, get and get and get na lang tayo ng get. Pero hindi natin ito nagagamit mga kapatid. Anong purpose nito? So kinakalawang na ito mga kapatid. Nananatili lang yan dyan. Sayang naman, di ba? Salamat po. Brother Semi, more than that. Salamat po. Opo, Pastor. Ibig sabihin po ng kinakalawang, yung pong tinatawag po natin na futility, sa English po ay futility. Yung po bang nawawala na yung ating idea at dahil perverted na nga po, yung ating lesson is perversion. Nawawala na sa ating kaisipan na isang sunog lang, tapos ng lahat yan. Amen. Isang lindol, wasak ng lahat. Yan tinasabi pong futility of earthly wealth. Isang cancer lang, mga kapatid. Yung lahat ng inipon natin, ubos lahat yan. Hindi natin lahat pakikinabangan. At ang pinakamasakit niyan, mga kapatid, yung sinasabi po doon sa 1 Peter na darating ang anak ng Diyos na namumugnaw na apoy at ang lahat ng mga elemento sa lupa ay masusunog. Kapag ka nakakuyapit tayo dyan at ang tiwala natin ay nandyan, wala sa mithiin ng Diyos ang ating paggamit niyan, yun ang pinakamasakit nun. Mahirap na tayong baklasin dyan, masasama tayo na masusunog. Hindi para doon, hindi para sana sa atin ang apoy. Pero dahil nakakuyapit tayo sa pagmamahal ng higit sa mga material at ang mga elemento sa lupa
para doon sana ang apoy, yung mga hinahangad natin na yan, na material, diyan tayo madadamay. Yun ang pinakamasakit, nakalawang, nasisira sa ating buhay. Salamat po. Amen. Thank you po. Thank you, Pastor. So dito si Isabel Darilay Isidro mula po sa FB Live. Sabi niya, the power to give other is from God. Yes, we need help from the Lord. At kay Sister Emelda Diego, ang sabi niya naman dito, Happy God First Morning everyone. Amen po, Pastor Jerry. Tayo po ay maging masunurin at tapat na katiwala sa lahat ng oras. Dapat po tayo maging bukas palad sa gawain ng Panginoon. Yan, Jesus. Yan, mahaba-haba pala to. Dapat po tayong maging bukas palad na sa gawain ng ng ating Panginoong Jesus, ang manatiling nakakonekta, magtiwala, manghawakan, manalangin, manampalataya sa araw-araw na buhay na tayo humayo ng may kasigasigan at kagalakan sa ating puso na maglingkod sa ating mga kapwa. Isuko po natin ang ating sarili upang tayo ay patawarin sa ating mga kasalanan. Ang nilakaran ng ating Panginoong Hesus ang siya nating lakaran upang huwag tayong mawaglit. Maging masayang gumawa sa gawain ng Panginoon, kaya tayo pinagpala na upang maging pagpapala sa kapwa, na ipahayag ang mabuting balita sa buong sanlibutan, na huwag tayong maging madamot, sabi niya. Dapat tayo ay mapagbigay sa lahat ng gawain, lalo kung pagpapalain kung ikaw ay bukas palad. Mayaman po tayo sa pag-ibig ng Panginoon, kaya dapat po tayo ay mag-focus sa ating Panginoong Jesus, manatiling mapagbigay, naway makasama sa langit na bayan. Ayan, salamat po, Sister Imelda Diego. Pastor, may nagtaas pa ng kami dito, si Pastor Nelson kanina nagbukas. Saka ito si Brother Pascal Parungaw, Pastor, ha? Sige. Unahin natin si Brother Roy. Brother Roy. Yep. Brother Roy, nagtaas siya ng kamay eh. Saan Brother Roy? Wala. Good morning po. Sige. Wala ko nang dito po sa sa aklat po ng Lucas chapter 16, yung pong talinghaga ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Yung po sa likong katiwala. Diba, kinuwento po niya yung sa mga alagad, yung isang tao na may mayaman, isa siyang katiwala na sinumbong sa kanya na ito ay niloloko yung kanyang amo. Diba, yung mga pinagkatiwala sa kanya ay hindi niya ginagamit ng nandadaya siya, mga kapatid. At naisumbong siya at siya ay nakompront ng kanyang amo. Hanggang doon sa verse 8 ng chapter 16 ay sinabi doon, mga kapatid, 7, nang magkagayo ay sinabi sa kaniya ng iba, sa ibang iba, ikaw ay gaano ang utang mo. Yun, so nakipagkuha siya doon sa mga may utang. Kasi tatautang yung kanyang amo. Ginawa niya ng mga paraan para mabawasan yung mga utang ng mga tao. At sa verse 8, at pinuri ng kaniyang Panginoon ang likong katiwala sapagkat siya'y gumawang may katalinuhan, sapagkat ang mga anak ng sanlibutan ito sa kanilang sariling lahi ay matatalino kaysa sa mga anak ng ilaw. Yun po yung binabanggit ni Pastor Jerry kanina. Doon sa po natin sa Aralin. Binasa ko po ito at doon sa verse 9 ako na curious noon sapagkat sabi dito, at sinabi ko sa inyo, sabi ng Panginoon sa mga alagad, makipagkaibigan kayo sa pamamagitan ng kayamanan ng kasamaan upang kung kayo'y magkulang ay kanilang tanggapin kayo sa mga walang hanggang tabernakulo. Noong unang basa ko po, mga kapatid, dito ako na curious, bakit sinabi ng Panginoon na makipagkaibigan kayo sa pamamagitan ng kayamanan ng kasamaan?
Hanggang sa naisip ko pong basahin ito sa Catholic Bible, sa ang Biblia. Napakaganda pala ng sinasabi ng ating Panginoon dito eh. Ang sabi po doon ay yung mga kayamanan o mga pagpapala, ano po gaya ng sinasabi natin sa umagang ito, ay gamitin daw po natin ito sa ikabubuti ng ating kapwa. Yung pala yung sinabi ron, ano man yung ating mga tinatangkilik, yung mga kayamanan, ay gamitin daw po natin ito sa, yun po ibig sabihin ng talatang 9. At sinabi ko sa inyo, makipagkaibigan kayo sa pamagitan ng kayamanan ng kasamaan. Halimbawa po, meron tayong mga tinatangkilik na kinita natin sa negosyo. Alam naman natin ang negosyo, di ba mga kapatid? Ay kumikita tayo dyan ng malaki. Halimbawa daw po meron tayong mga kayamanan, gamitin daw po natin yon para sa ikabubuti ng ating kapwa. At kung dumating ang panahon, yung pong ginamit natin na yon, mga kayamanan, ay nakikredit sa atin yon para tayo sa ating mabubuting mga gawa. So, mga kapatid. Gaya po nung pusong katiwala. Ala na siya pupuntahan eh. Pero gumawa siya ng mabuti doon sa kanyang kapwa na mga may utang, yun yung tumanggap sa kanya. Sabi niya, yun yung tumanggap sa kanya. Yung ginawa niya ng mabuti, mga kapatid. Yan po yung sabi ng ating Panginoon doon. Napakatalino. Pusong talaga eh. Pusong katiwala. Ang lesson daw po doon, gayahin daw po yung katalinuhan ng pusong katiwala. Ayan. Pastor Nelson, bago ka magsalita, Brother Roy, alam po niyo, pag iniisip natin yung parabola na yan, ako maraming beses ko nung pinagdaanan, nabasa ko yan, at tinalam ko po ang context niyan sa Hebrew practice, no? Yan ho talaga ang pinakamatalinong pwedeng gawin. Bakit? Sa halip na gumawa siya ng masama pa, ka na nga pupuntahan eh, kupot ka na eh. Gagawa ka pa ng dagdag pang problema sa buhay mo. Yung kayamanan mismo nung amo mo na siguro wala namang pinagpupuntahan, gamitin mo na lang doon sa mga kabutihan. Parang ganun yung pag dinagdagan mo pa ng problema sa sarili mo, wala ka nang magawa, gagawa ka pa ng dagdag na problema, yan ang walang katalinuhan niya. Itong lalaking ito, matalino talaga. Kasi wala na siyang pupuntahan, nakaisip siya ng magandang hakbang. Pag ako'y wala ng trabaho, saan ako pupunta? Tatanggalin ako ng amo ko. Ayan, pupunta ako sa kanila. May utang na loob sila sa akin, kaya ako'y tutulungan nila. Yung talino. Salamat po. Ganda po yan, refleksyon. Po. Pastor, basahin po natin yung nasa chat box. Yan, kanina pa ito si Brother Stanley Sawit. Ayan. Sabi niya, the insatiable desire of anyone, if unchecked, will pave the way to covetousness. Ayan, sabi niya. Si Brother Canlas, si Kuya Munching. Kuya Munching, good morning. Sabi niya, ang kayamanan po dito sa lupa ay wala na pong halaga sa langit. Yayapakan nga lang ng maliligtas ang ginto doon. Ang kayamanang makalangit po ay ang makapiling ang manlalalang eternally at maunawaan ang taas, lalim at lawak ng salitang love. Thanks po. Yan, sabi niya. Lalim naman yan. Napakaganda. At yung karagdagan ni Brother Edmond dito, be the channel of blessings unto one of the least of these. Amen. Amen. Dito po sa Pastor, sa FB Live, mayroon ditong basahin ko lang mga kapatid Maganda yung napagbibigyan na nakakasama natin sa mga mensahe. Ito ho ang hinuha ng isang kapatid, si Jean Juanites. Sabi niya, Happy God First Morning, Pastor. Pag tayo po ay may personal na relasyon sa Panginoon, ay hindi po mahirap magbalik ng ikapo at handog. Kasi po, kinikilala na po natin na lahat ng tinatanggap natin at mayroon tayo ay galing sa Panginoon.
Alalahanin po natin na ito ay pinagkatiwala lang po sa atin. Sabi niya. At kailangan natin ibigay at ibahagi sa mga nangangailangan. Tanggihan natin ang damdamin na makasarili. At para magkaroon tayong pusong masaya, magbigay, pusong masayang magbigay. Yan. Thank you, GFMM Ministry. Mas lalo pa pong natutok akong paano magbigay ng may kagalakan. Yan. Salamat po, Sister Jean Juanites. Okay? Mayroon pala dyan, Pastor. Yan, si Pastor Nelson na. Sige, thank you, Pastor Sai. Time check tayo, 5:13. So, saan lang to? May silap ito. So, honestly speaking, mga kapatid, sino sa atin, ito binanggit ko kahapon to, sino sa atin ang ayaw natin sino sa atin o natural sa atin na gusto natin ang kayamanan. Sapagkat yan, mga kapatid, ay yan, idinisenyo naman ng Diyos. Sabi dito ni Ms. White, the desire to accumulate wealth is an original affection of our nature, implanted there by our Heavenly Father for noble ends. Kaya nga, dinisenyo ng Diyos ang tao na maging masipag, mga kapatid. Maging masipag. Kaya lang, mga kapatid, dahil sa nakaka-acquire tayo ng mga material things, nalilimutan natin ang Diyos sapagkat nangingibabaw pagkaminsan ang salitang covetousness sa atin. Kasi kapag ang tao ay, kaya sabi ng Panginoon dito, all energies, alalahanin talaga natin na ang Diyos ang may akda ng lahat ng lakas, mga kapatid. All energies, talagang ang Diyos talaga yung may nagbibigay sa atin ng lakas para ma-acquire natin ang mga kayamanan na nais ng Diyos, mga kapatid. Kaya lang, kapag ang tao ay naka-acquire na ng kayamanan because of his talents and because of the time, because of the energy na pinagkaloob sa kanya ng Diyos, ay lumalabas yung pagiging makasarili. So hindi masama yung kayamanan. Yung pera, kasi kung tutusin nga, mga kapatid, humahanga nga tayo sa mga taong may kaya sa buhay. Umahanga nga tayo sa taong, mas hinahangaan natin yung mga taong masisipag kaysa yung tamad. Mas hinahangaan natin yung mga taong naka-acquire ng kayamanan kaysa yung mga taong walang mga dreams or walang mga gustong maabot sa buhay. Honestly speaking, pero mga kapatid, wag nating kakalimutan, sabi ng Biblia, na alalahanin natin ang Diyos na nagbibigay ng lahat ng lakas, talento, abilidad, kung bakit natin na-acquire yung mga bagay na yon. Kaya kapag tayo nagbabalik ng ikapo, iyan ay pagkilala. Kasi kapag hindi ka na nagbalik ng ikapo, ang minamahal mo na, yung wealth mo, hindi na yung Diyos. Hindi na yung Diyos na nagbigay sa iyo ng lahat ng ito. So, kaya kapag yung covetousness, kaya sabi ko dito, mga kapatid, pagtagumpayan natin yung likas na pagiging makasarili, mayaman ka na. Kaya mahigit, mga kapatid, kaya yung mayamang lalaki na lumapit sa ating Panginoon, ang nais ng Diyos na makita sa kanya ay mapagtagumpayan niya yung likas na pagiging makasarili rather than his earthly possession. Mayaman siya, mayaman yung lalaki eh. Yung binatang mayaman lumapit sa Panginoon. Mayaman siya. Pero ang sinasabi doon ng Panginoon, pagtagumpayan mo yung pagiging makasarili mo. Yung wag mong ibigin ang kayamanan mo sa lupa. Kung hindi ang ibigin mo, yung nagbibigay sa iyo ng kayamanan. When we acquire wealth, we should remember God, mga kapatid, sapagkat siya yung nagbigay ng talento, sapagkat siya ang nagbigay ng abilidad, sapagkat siya ang nagbigay ng nature na ma-acquire natin yung mga kayamanang yan, mga kapatid. Pangatlo, yung kasipagan ng tao
gamitin natin sa pagiging mission-oriented. Masipag tayo. Masipag tayo sa paghahanap buhay. Masipag tayo sa pag-acquire ng kayamanan. Pero mga kapatid, maging masipag din tayo sa pagmimisyon. Yung kasipagan may tamang lugar. Yung sipag natin, yung energy natin, yung abilidad natin, yung time natin, hindi maganda na ang ating kasipagan lamang ay sa mga material wealth. Maging masipag din tayo sa pagmimisyon, mga kapatid. Be a mission-oriented, not only career-oriented. Nagiging hindi magandang bagay, mga kapatid, kapag yung lakas natin, energy natin, inuubos natin sa sa hanap buhay sa lupa. Wala na tayong panahon sa pagmission. Yung kasipagan, mga kapatid, may tamang lugar. Ano yon? Masipag ka sa iyong paghahanap buhay, hindi mo kinakalimutan ng Diyos, kinikilala mo ang Diyos na siyang nagbibigay ng lahat ng mga bagay, pero maging masipag din po tayo saan? Sa pagmimisyon sa Panginoon. Naubos na yung lakas natin. Naubos na yung lakas natin sa paghahanap buhay. Dapat may lakas din tayo sa pagmimisyon. Kasi yun na talaga ang tawag to, ang gusto ng Panginoon, mga kapatid. Kaya nga isipin natin, sabi dito, mga kapatid, ang mga bagay sa langit, huwag yung mga bagay sa lupa na paulit-ulit na binabanggit ni Solomon, paulit-ulit na binabanggit ni Jesus nung siya narito sa lupa, binanggit din ni Pablo, mga kapatid, na ang mga bagay sa lupa, mga kapatid, ay maganda yan. Pero huwag niyong makalin ang mga bagay sa lupa kung hindi ang mga bagay sa langit ay ating itutuon. Be content, maging makontento. Yan, mga kapatid, ang mga biblical na binabanggit sa atin. So napakarami nito, napakaganda nito, mga kapatid, na pag-aralan, mga kapatid. So yun lang, mga kapatid, mangibabaw sa atin yung pagiging makadiyos, hindi yung pagiging makasarili. Lagi nating alalahanin ng Diyos na nagbibigay ng lahat ng lakas, abilidad, talento, sapagkat yung wealth, mga kapatid, yung kapag masipag ka, yung Diyos talaga yung nagbibigay ng wealth. Dapat nating alalahanin palagi ang Diyos. Go back to you, Pastor Cyrus. Sige. Okay, bago tayo magpasimula, may huli na lang siguro ito sa atin pong si kay Dan Cruz, sa kasamahan po natin dito sa Zoom. Sabi niya, malapit na po ang pagdating ng Panginoon, mga kapatid. Tawirin na po natin ang ilog ng pagiging makasarili, ng hinayang sa hindi naman talaga atin. Nasa kabilang ibayo po ang Panginoon. Yakapin po natin ang pagtatapat, lalo't higit sa pagtatapat sa tithes and offerings. Napakasarap at masaya po ang mamuhay na alam po natin, nalulugod ang Panginoon sa atin, sa ating pagiging tapat, at dadaloy na po sa atin ang patuloy na mga pagpapala sapat dahil tayo'y katiwalang tapat. Ayan. Yan po ang kanya pong hinuha. Siguro, Pastor, ay napapanahon na ipagkaloob natin ang panahon at ang ating oras ay alas 5:20 na din po. Kung maliban na may ilan pa pong nakita kayo diyang Wala na po, Pastor. Palagay ko po ay salamat po sa inyong lahat, mga kapatid. Nakakalakas po ang lahat ng ating contribution, ng ating discussions, nakaka-revive. At salamat po sa huling comment ni Elder Dan. Si Elder Dan ay talagang consistent ang kanyang puso na talagang gustong-gusto na niyang umuwi sa langit. Ganyan po sana ang lahat ng damdamin natin, na hangarin po natin araw-araw na sa pagkilos at paggawa natin, ang bawat kilos at mga ginagawa natin ay umiipekto pauwi na po sa langit. Salamat po, at malapit na po talagang dumating ang Panginoon. Sa diwa ng ating spiritong taglay ngayon, tayong lahat ay nagagamot na, at sana ma-spread pa natin yung spirito na ito sa marami pang mga kaanib ng ating iglesia. At sama-sama na tayong gumawa, maging aktibo, at matapos na po ang misyon sa teritoryo at sa buong mundo. Salamat po.
Pastor, tawagin natin si Brother Melvin. Pwede mo munang ipakilala, Pastor, yung ating next speaker. Okay, sige po. Ang atin pong magbibigay ng mensahe sa atin pong pagpapatuloy sa Councils on Stewardship ay ano po ito, video. Ginawa na lang pong video. Mula ho sa Santa Cruz Church, Zambales. Siya po ay second elder ng Santa Cruz Church. Walang iba kundi si Sister Joycelyn Sison. So siya po ang magbabahagi sa atin ngayon para sa ang ating pag-aaral ngayon ay ito'y pinamagatang kapansanan ng kayamanan. So atin ano pong kasunod, Pastor? Yung video? First video and then video na ho ng speaker natin. Brother Melvin, salamat sa pag-prepare. Paki-play na po. Okay po. Thank you po. Ang magkaroon ng pananagutan sa paggamit ng pinagkukunang yaman. June 29. Gawin ang lahat ng mga bagay ng nararapat at may kaayusan. Unang Korinto Kapitulo 14 versikulo 40. Marami tayong dahilan upang purihin ang Diyos sa kanyang paraan ng pagpatnubay sa iglesia ng Seventh-day Adventists. Ang paraan ng pagpapahayag ng katotohanan, ang tulong na inalok ng iglesia sa lipunan, at ang mga buhay na nailigtas para sa kaharian ng Diyos, ay ilan lamang sa mga aspeto upang sumigaw tayo, purihin ang Panginoon. Subalit mayroon pang isang puntos na dapat makapagdala ng pasasalamat sa ating mga puso, at ito'y kung paano pinangangasiwaan ng iglesia ang pinagkukunan ng panustos. Nabibilang tayo sa isang denominasyong may kagalang-galang na pagkontrol ng pananalapi. Sumusunod ang iglesia sa mahigpit na sistemang may kinalaman sa pananalapi, pagtutuos ng kwenta at pagbabudget, na kumokontrol sa bawat sentimong pinanggagalingan upang magamit ang salapi sa pangangaral ng Ebanghelyo. Regular na gumagawa ang iglesyang institusyon ng mga pananalaping pahayag na maaaring makita o malaman ng lupon ng pamunuan ang malinaw at tapat na paggamit ng panustos o yamang pinagkukunan. Maaari nating isiping ang pagiging maingat sa paggamit ng mga panustos ay para lamang sa mga ingat yaman at mga tagasuri, subalit may paraang makatutulong ang bawat isang nagsasauli ng mga ikapo at mga nagbibigay ng mga handog sa iglesia, na magkaroon ng mahusay na kapananagutan para sa mga pinagkukunang yaman, sa makatuwid bagay ipakilala ang sarili sa sober ng ikapo at mga handog, maging personal o virtual. Tunay na epektibo sa kapananagutan at sa pag-aninaw ng mga bagay-bagay. Tanging ang mga kaanib na nagsulat ng kanilang mga pangalan sa sobre ang maaaring makatanggap ng kanilang resibo upang patunayang ang salaping ibinigay ay tunay na tumutupad sa kanilang layunin. Kahit katanggap-tanggap na opsyon ang mga loose offerings ay dapat laging ipinapaalam ng nagbigay kung para saan ang donasyon. Sa pagbibigay ng pagkakakilanlan sa inyo maisasakatuparan ang tungkulin o serbisyo ng tagasuri at ang kawing ng kondisyong malilikha ay magpapahintulot sa iglesyang kumilos ng may transparency at may kapananagutan. Ang wika ni Ellen G. White, ang panukala ng Diyos sa sistema ng pag-iikapo ay maganda sa kanyang kapayakan at pagkakapantay-pantay. Maaaring panghawakan ito ng lahat na may pananampalataya at katatagan ng loob sapagkat ang Diyos ang pinagmulan nito. Pinagsama rito ang kapayakan at kapakinabangan, at hindi ito nangangailangan ng malalim na kaalaman upang maunawaan at maisakatuparan. Maaaring madama ng lahat ang pagkakaroon ng bahagi sa pagpapasulong ng mahalagang gawain ng pagliligtas. Councils on Stewardship, Pahina 73. Panawagan.
Ang transparency at kaseryosohan sa paggamit ng pinagkukunan yaman ng iglesia ay nakatutulong na maisulong ang mahalagang gawain ng pagliligtas. Iyan ang magandang dahilan upang ipakilala ninyo ang inyong sarili sa pagbabalik ng ikapo at mga handog. Amen. Thank you, Brother Melvin. Sino magpe-play ng video? Pastor Cyrus? Si ano yata, si Brother Doms, nandito ba siya? Ay, wala siya, Pastor. Kaya yun yung pinadala? Sa kanya ko po binigay. Aha. Malinaw daw na ano. Wala po siya dito? Parang hindi ko siya nakita. Wala rin siya sa team. Sige, ako naman uli. Pasensya na po, mga kapatid. At, Ganun lang talaga po. Okay lang. Sige. So, ibigay ko na lang ho ang buod nito, pati ho ang isang refleksyon. Nakaprepare na actually yung mga kapatid dahil si Doms ay nandito din sa Baguio, kakasama kami. Ay akala ko na ipasa dyan sa inyo. Okay? So, ito hong ating pag-aaral mga kapatid ay pinamagatang kapansanan ng kayamanan. Para ho sa buod nitong ating aralin, ang sabi dito, ang kayamanang ito ay nagtatalakay, ang kabanatang ito ay nagtatalakay sa panganib ng pagmamahal sa kayamanan. Marami ang nag-aakalang mahal nila ang Diyos. Ngunit, kapag dumating ang pagsubok, kung handa ba silang isuko ang kanilang yaman para sa Diyos at sa kapwa, lumalabas na mahal nila ang pera. Yan. Tulad ng mayamang binata sa Biblia, handa silang sundin ang Diyos. Handa silang sundin ang Diyos hanggat hindi nito naapektuhan ang kanilang ari-arian. Yan. So, ano pala to? Matinding mabigat-bigat na usapin sa puso. Ano? So dito, ang sabi pa pagpapatuloy, ipinapakita rin dito na ang kayamanan ay may kapangyarihang makaaapekto sa isipan ng tao. At ang dulot nito mga kapatid ay kapag ang isipan ay naapektuhan ng pag-ibig sa kayamanan, mga kapatid. Ang sabi dito ay ang resulta nito, yung puso naman ay nagiging sakim at makasarili. Kambal ho yan. Yun hong tinatawag na kasakiman, ano? At saka yung pagiging makasarili. Itong dalawang ito, yung covetousness and selfishness, kapag naapektuhan yung isipan dahil doon sa desire and greed for material things. Ito ang binabanggit dito. Nagiging sakim at makasarili at kulang sa tiwala. Itong malaking problema mga kapatid. Ang totoo ay nagkukulang ng tiwala sa Diyos. Sa kabilang banda, ang mahirap na may pananampalataya ay mas mayaman sa paningin ng Diyos sapagkat ginagamit niya ang kaunti niyang mayroon upang tumulong sa kapwa at sa gawain ng Diyos. Ang tunay na yaman ay yaong inipon sa langit sa pamamagitan ng mabubuting gawa. So binibigyang diin dito mga kapatid yung ating, lalo na kasi magkakarugtong ho ito dun sa topic natin nitong nakaraan at saka ngayon, kahapon at ngayon. So binibigyang din dito yung halaga ng mabubuting gawa, yung pag-ibig mga kapatid sa Diyos ay magbubunga ng pag-ibig sa kapwa. Kung paano makikita yung katunayan ng iyong pagmamahal sa Diyos ay makikita ho sa ebidensya ng gawa mo na may pag-ibig sa iyong kapwa. At sa ilan pang mga bagay dito, patungkol ho sa
pag-aaral pa rin, ang sabi dito, ang kabataang ito ay isang paalala na ang ating yaman ay hindi dapat maging hadlang sa ating relasyon sa Diyos. Hindi masama ang magkaroon ng pera, pero masama kung ito na ang nagiging sentro ng ating buhay. Diyan na umiikot yung mga bagay-bagay, yun hong binanggit kaninang the purposes and the desire, yung purpose at desire na pinanday ng Diyos na inilagay sa atin hong mga isipan, sa ating mga puso, inilagak ng Diyos sa atin, ay nagiging makasarili na ho, pagkamkam. Gusto niya siyang mabigyan ng seguridad ng kanyang buhay. Kaya ang sabi pa dito, kung ang ating seguridad ay nakasalalay na sa kayamanan sa halip na sa Diyos, kailangan nating magsuri. Yan. So, pagkaminsan mga kapatid, itong bagay na ito ang nakakaligtaan natin. Ako din mismo, yung paano ako maging aware sa ginagawa ko. Yun ang malaking tanong doon mga kapatid. Kaya ang pagiging katiwala ay binibigyang diin ay paano ako maging aware na hindi lang ako nakaasa sa seguridad. Pagkaminsan kasi yung pagdating sa financial, yun ang ating security. Secure ako, iniisip ng iba, secure ako kung ako ay financially stable. So inaalis ho doon mga kapatid ang isipan na yung security mo, yung nakaasa ka lang, yung dependent ka doon sa kung mayroon ka, ay paano kung wala ka. Kaya ibinabalik tayo na yung pagiging dependent natin, umasa tayo, ilagay natin ang tiwala natin, ang ating pag-asa sa Panginoon. Kaya ang sabi dito ay, suriin ninyong mabuti ang inyong mga sarili. Itinuturo ni Kristo na ang tamang paggamit ng yaman ay ang pagbabahagi sa nangangailangan. Ayan, paulit-ulit ito. Pagbabahagi sa nangangailangan, pati yung paggawa ng mabuti, yung binabanggit doon sa Galatians chapter 6, na yung chapter 6 verse 10, na yung paggawa ng mabuti binibigyang higit na pagpapahalaga. Pagbabahagi sa mga nangangailangan at pagsuporta sa kanyang gawain. Alam niyo, nabasa ko ito mga kapatid doon sa Story of Redemption o Early Writings na yung palang mga talaan doon sa langit mga kapatid. Alam niyo, yung paggawa ng mabuti, nagbabahagi sa mga nangangailangan, lahat ng mga gawang ito mga kapatid nang may kinalaman sa pagtulong sa mga maliliit na mga nakikita nating nangangailangan. Alam niyo mga kapatid, yung palang mga pangalan natin, itatala nandun sa aklat ng alaala. Kaya yung ating mga gagawin mga kapatid ay upang i-secure natin yung ating mga pangalan, yung ating sarili ay i-secure natin dun sa talaan ng langit. I-secure natin, iasa natin sa ating Panginoon. So sa ganitong paraan, tayo'y naglalagak ng kayamanang walang hanggan. Yan. Sa ating panahon ngayon, nalabis ang pagtuon sa material na bagay. Ito ay isang paanyaya na muling suriin ang ating mga prioridad. Kanina, seguridad. Ngayon naman ay mga prioridad. Ano yung priority natin? Ano yung security natin? Where does our thinking, where does our thought and our heart, the desire, sabi doon ni Mrs. White, the desire and motive, pagdating pala ng panahon mga kapatid, alam niyo, pagdating ng panahon pala, yung doon sa hukuman ng Diyos, ang dadalhin sa hukuman ng Diyos ay ang mga nakasalang doon ay sa buhay ng mga tao. Their motive, their attention, their purposes, pati yung kanilang desire, all of these mga kapatid, nagkaroon ba ng tinatawag na pagkahilig? Are their affection from worldly had been transformed to a godly,
Kaya totoo mga kapatid, talagang makalupa tayo, totoo makasanlibutan tayo. Tayo ay mga waglit na. Pero mayroong paraan na ang Diyos ay dalhin tayo sa na magkaroon ng pagsasanay, pagdadalisay. Sa ganito hong kalagayan ng ating pag-aaral ay dadalhin ng Diyos, tandaan natin, sinusuri ng Diyos tayo ngayon. Nang sabi doon ay sinusuri tayo ng ating Panginoon at dadalhin ng Diyos ang lahat sa paghatol. Yun hong laman ng ating hong isipan. Ang laman ng ating isipan yung mga motibo. Ang laman ng ating mga puso ay yun hong ating mga intensyon at saka yung mga pagnanais natin. Saan nakatuon? Anong pagkahilig? Ano ba ang mga ginugusto natin ngayon? Thus, our priority and security, yung atin hong napupunan ba tayo ng mga bagay ng seguridad na tayo ay umaasa sa ating Panginoon? Yun ang ilang mga bagay dito. Ibinabalik tayo doon sa itong aralin na ito. Ibinabalik tayo doon sa tunay na disenyo ng Diyos. Ano ho? Sa ating panahon ngayon ay labis ang pagtuon. Ito yung patungkol sa mga material. Kaya't suriin natin ang ating mga prioridad. Ang Diyos ba, ang tanong ho ay, ang Diyos ba ang una sa lahat o ang ating sariling kaginhawahan? At huling paragraph ho ay, tayo'y tinatawag hindi lamang para maniwala, kundi upang ipakita sa gawa ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagmamahal sa kapwa, pagtulong sa mga nangangailangan, paggamit ng ating yaman para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya ito hong mga bagay na ito ay kapag ang usapin at pagsusuri sa buhay natin mga kapatid, kapag ang ating mga motibo, yung ating mga intensyon, yung ating mga pagnanais, yun hong ating mga pagnanasa sa buhay, mga hilig natin, kapag ito daw ay bumaling, kapag tayo ay kumapit sa mga material na bagay, ay dito ho ang tinatawag na nagiging kapansanan, ang kayamanan na tinatangkilik natin. Kaya, by the way, sa huling isang illustration, minsan ho, palagi akong nagbabiyahe dyan noon ako'y na-assign dyan sa Tarlac, sa lugar ng misis ko. Kapag ho ako'y lumilibot dyan sa distrito, mayroon akong napansin ho mga kapatid na isang puno. Tumigil ako ng isang saglit lang at pinagmamasdan ko yung puno. Alam niyo ho, yung puno, napapalibutan siya ng baging. At halos yung puno na yun ay talagang ang lalaki na nung baging So hanggang sa lumipas pa ang mga panahon, alam niyo yung puno tuluyang namatay. Ako'y nagre-reflect doon sa nakita kong yun mga kapatid, na yung puno ay pinatay ng mga baging na pagkalalaki. Alam naman natin itong ganitong kalagayan. Ganon din mga kapatid. Baka ho yung itong mga baging na ito na pumapatay ng puno doon sa isang ilustrasyon na yan. Baka ho na yung ating mga pagkahilig, yung ating mga kagustuhan, yung ating mga intensyon at motibo sa buhay, tandaan natin, pagdating ng araw, ang lahat ng ito ay sinusuri tayo sa kasalukuyan ngayon. Sa kasalukuyan, sinusuri tayo ng Diyos. Baka ho ito ay magiging mga kapansanan na ito ay magpipilay sa atin kalagayan ngayon. Kaya ang ating pag-aaral ay pagbibigay sa atin ng tinatawag na mensahe ng pagiging waglit. At makita natin at maging aware tayo saan nakatuon ang atin hong mga prioridad, mga seguridad. Saan natin iniaasa ang atin hong mga buhay. Kaya ba nating magtiwala sa Diyos sa panahon na wala tayo? At kaya ba nating ipagkatiwala sa Diyos ang mga bagay kung mayroon tayo?
Ganun lang yun mga kapatid. Pag wala tayo, pwede ba tayong umasa sa Diyos? Kapag meron naman tayo, kaya yung mga mahihirap, paano umasa sa Diyos? Yun namang mga mayayaman, yung may kaya, paano nila ipagkakatiwala naman sa Diyos ang mga tinatangkilik nila? Kaya ang usapin dito mga kapatid, how and where do we yield? No? Yun yung pinakaunang binanggit doon. How and where do we yield our riches, our possession, our talents? Lahat ng mayroon tayo, lahat yan ay sa Diyos. Pero saan natin inilalagak ang mga bagay na to? Mula ho sa araling ito, ay maging mapagpala tayo at lubos na makinabang tayo ng mga aralin mula sa payo ng ating propetesa, mula sa salita ng ating Panginoon. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. At ngayon ho ay bago tayo dadako sa silent prayer, ay akin hong hiniling si Pastor Nelson na sa atin hong adoration and Amen mga kapatid. Ano po? Ayan. Patuloy na sa pagyaman yung ating lesson. Ano? So, maliwanag ang pagkaka-explain ni Pastor Cyrus. At alam kong naunawaan niyo po. Ano? Talaga yung tunay na masikip ang daan. Sabi sa lesson may part dito na masikip ang ano yung pagkakasabi dun? Yung pang masikip yung butas ng karayom para pasukan ng mga mayayaman. Ano? Hindi makakapasok yung ang papunta sa langit ay parang butas ng karayom para sa mayayaman. Yan. Hindi dahil sa masikip yung butas, kundi Diyos nila yung kayamanan. Ano? So, yun, ano? So, sabi pa dito ay ang mahirap ay mayaman. Ayan. Ang mahirap ay mayaman, ngunit ang mayaman ay mahirap. Pambira. Ano paano nangyari yun? Kasi yung mayaman, mahirap sa spiritual at sa makalangit na bagay. Ano? Puro kadamutan ang naisip. Pero yung mahirap ay mayaman naman sa Panginoon. Ano? Mayaman naman sa pagtatapat at mayaman sa pag-connect kay Jesus. Yan. So ano gusto nyo ngayon? Mayaman na mahirap o mahirap na mayaman? Doon na lang ako sa mahirap na mayaman mga kapatid. Kasi dito lang sa lupa yung pansamantala lang yun. Ano? Ating sa langit na bayan ay mayaman na tayo. Ano? Ang tunay na lunas ay ilipat ang puso sa langit mga kapatid. Ano? Ilipat natin. Lay up natin yung treasure in heaven. Ano? Ang mga ayaw magtiwala ay ang mga ayaw magtiwala sa bangko ng langit. Diba meron palang ganun, no? Ay, teka. Sorry po. Na-mute ko yung audio pero yung video din. No? Anyway, usok kasi. Ano ko saan nagagaling yung usok na yun? Nahatsing tuloy ako. So, yung iba kasi ayaw magtiwala sa bangko ng langit. Ano? Kaya ayaw magtiwala sa bangko ng langit. Bakit kaya ayaw magtiwala sa bangko ng langit? Ito may mga pusong sakim mga kapatid. Ano? Kaya sa lesson natin ito, ang pagyaman ay hindi pinagbawal ng Panginoon. Ngunit may patuloy na may babala sa pagyaman. Yung bang parang ayaw natin bawasan yung meron tayo. Minsan nga kahit di nga mayaman, malaking babala. Ano? Maliit na nga yung hawak natin. Parang ayaw pa natin bawasan. Ano? Lalo na sa gawain ng Panginoon. Yan ang mas masakit. Yung mayaman na ayaw bawasan yung yaman para sa gawain at sa pagtulong sa kapwa, delikado. Pero yung mga mahirap din talaga na ayaw rin naman magbawas ng kanilang mayroon, delikado rin. Ano? Kahit na, kasi iniisip nila marami kasi ang pangailangan, ganyan-ganyan. No? Kaya, saan tayo lulugar mga kapatid? Ano? Ang sikreto ay lumapit kay Jesus. Ano po? Yan ang sikreto mga kapatid. Kasi tunay na si Jesus yung magbabago ng ating puso mga kapatid. Ano? Pasalamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Ngayon, sa first birthday po ng aking apo. Uy, happy birthday po sa apo ni Ate Reby. First birthday, 1 year old. At birthday din po ng aking manugang na si Maan. Sabay sila. So, nawa ay patuloy na pag-iingat ng ating Panginoon ng maranasan. Thanks po. Kasi pag-pray natin yung ina ito, baby at yung nanay niya. Pasalamat din ni Sister Neneng na magaling na si EJ at si Riz at si Lovely Heart. Kaya lang napatuloy na sa hospital pa rin si Rishan.
may lagnat pa rin si Risian, ano. Si Andre may lagnat pa rin at si Risian nasa ospital pa rin. Sige po, pag-pray natin. At siyempre yung ating mga prayer list na tayo manalangin mga kapatid. Silent prayer for 30 seconds. Papatuloy ko po, no? Let us pray mga kapatid. Okay, let us pray mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umaga na ito. Unang-una sa blessings na panibagong buhay, panibagong gising, panibagong blessing sa umaga na ito. Ito ay tunay na napakalaking pagpapala na para sa amin. Pagpapala na maaari kami makapagbago na aming karakter. Pagpapala na patuloy kami makapaganda hanggang sa nalalapit ninyong pagpabalik. Sa lesson namin mga napag-aralan sa umaga na ito. Salamat. At bagaman kami ay mahirap, kami naman ay mayaman sa karunungan at sa kaalaman. Mayaman kami sa inyong paggabay at patnubay. At gayon din kami, ang ilan sa amin or minsan kami ay dahil sa kadahilanan ng aming mga may bibigat na pangangailangan, kami nagkakasala o dakilan Diyos. Tulungan niyo po kami na mas matuloy na mas lumapit sa inyo, magtiwala sa inyo ng lubusan o dakilan Diyos. Upang sa ganoon sa mga pagsubok na ito, kayong unahin namin at hindi ang aming mga sarili. Sapagkat ang pag-una namin sa mga sarili namin ay walang kahihinat ng maganda. Bagkus ito ay magiging puro kabaligtaran ng mangyayari. Salamat at nariyan kayo sa bawat umaga na kami ay pinapaalalahanan, ginagabayan at binibigyan ng karunungan na nagbumula sa makalangit na bayan. Salamat po. Ramdam po namin ang inyong pagmamahal. Sa umaga na ito, nais namin sama sa panalangin ang mga kapatiran na may pinulong na mga pangalan na nais nilang isama sa panalangin. Ang Holy Spirit nawa ang kumilos para sa kanilang mga puso. Makasama namin sila sa pagsamba, paghihintay sa nalapit na inyong pagpapalik. Dalangin din namin ang sambayan ni Ate Reby kasama ng San Leonardo Church. Gayon din ang panalangin namin para sa pasalamat ng kanyang apo na unang taon ng kaarawan kasama yung kanyang nanay na nagdiriwang ng kaarawan ngayon. Salamat sa isang taon nagdaan na sila yung mag-ina inyong sinamahan. Salamat sa mga taon na darating pa habang siya ilalaki ay ang inyong pag-ibig ang kanilang mararanasan. Tulungan niyo po ang nanay ng batang ito na patuloy na ang pagtitiwala niya sa inyo ay maipasa niya sa bata na ito. Tulungan po ang buong pamilya na ito na makilala kayo ng lubusan, maglingkod at magtapat po sa inyo. At sa paglaki ng batang ito ay siya ay magamit sa inyong gawain. Dalangin din po namin ang sambayan ni Ma'am Jamie Navales kasama na si Brother Panoy sa patuloy niyang kagalingan. Kayo din si Kuya Rick, si Daddy Poge sa kanilang mga physical na kalusugan at sa kanilang good health sa bawat araw ng kanilang buong pamilya. Dalangin din namin ang kagalingan kay Charlie Lacanilaw. Kayo din ang pasalamat ni Sister Neneng na magaling na yung si EJ at si Riz at si Lovely Heart. Ngunit patuloy panalangin namin para si kay Andre na may lagnat pa rin buhay siya na yung mapagpagaling na kamay. At si Riz siya na nasa ospital pa rin. At patuloy na ipagkaloob po sa kanilang mga pangailangan. Ipuin po sila na inyong mapagpagaling na kamay. Dalangin din po namin ang sambayan ni Nanay Nerissa Francisco, ang kanyang mga buong pamilya, si Brother Eusebio, si Veronica,
lalo higit si Liwayway at si Romnick Erilla. Nawa pag-ibig, ang inyong pag-ibig ay kanilang maranasan at kanilang maunawaan ang tunay na kulay ng buhay, at makita niya kayo bilang isang tagapagbigay ng aming mga pangailangan, aming creator, ang aming provider, ang aming tagapagligtas. Dalangin din po namin ang sambayan ni Sister Nympha Rivera sa Tabacaw at ang kanilang buong kapatiran doon, ang kanilang ministry, patuloy pong pagpalain o dakilang Diyos, ang kanilang kalusugan, gayon din. Kasama namin sa panalangin ng patuloy na kagalingan ni Auntie Ching Manikis. Kayo din dalangin namin ang good health para kay Jasmine Manikis, ang sambayan ni Ate Lorna at Kuya Bobby pa, kanilang buong pamilya, ang sambayan ni Sister Wilma Fernandez, Sister Emelinda Judilia, ang kanyang mga mahal sa buhay, ang sambayan ni Sister Shirley Rosacinto, ang sambayan ni Sister Sweetie Burgos Lopez, ang sambayan ni Ate Mitchan Jose, ang sambayan ni Sister Belinda Salvania, sambayan ni Sister ni Ma'am Nora Cabiedes, kasama na si Brother Victorino Gutierrez, ang kanyang buong pamilya, ang trabaho ni Leonard, tulungan niyo po siya sa bawat araw, kanyang kalusugan, ang sambayan ni Sister Angelita Tablada, ang sambayan ni Sister Mildred, Sister Rose Chris Encarnato, ang kanyang pamilya, ang sambayan ni Ate Evelyn Sabat, Sister Tess Flores, Sister Gloria Balbido, kasama na yung kanyang prayer request para sa kanyang husband, ang sambayan ni Sister Percy Asis Estigoy, Sister Josephine Mercado, kasama ng Piñaranda Church, ang sambayan ni Ate Sally Sanchez, Sister Vicky Jimenez, Sister Dang de la Cruz, Kuya Belchor, Kuya Narsing, Kuya Moncheng Canlas. Salamat sa pagtilig sa aming panalangin, o dakilang Diyos. Tunay na ang inyong pag-ibig sa bawat umaga ay aming nararanasan. Ilayo niyo po kami sa anumang kapamakan sa maghapon na ito, at kayo ang gumabay sa aming pag-iisip, pananalita at magawa upang kami po ay maging karapat-dapat po sa inyo. Patawad po, Ama, kung saan nyo kami nasumpungan, nagkulang at nagkasala. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Amen, mga kapatid. Ano po, salamat sa mga prayer warriors. Salamat sa patuloy na pagsubaybay. And fully trust and love for Jesus. Jesus Christ is the key of heavenly life. Yan, ano. Pag sinahag na fully trust, ano man yung iyong pinagdaraanan sa buhay, ipagkatiwala natin sa Panginoon. Yan, ano. Malaki man ang gastos, kung may tiwala tayo sa Panginoon, yan ay kusang lalabas yung ating pangailangan. Ano, pero kung yung half faith lang, half lang yung ating trust sa Panginoon, ako po, delikado. Full trust po tayo at gawin natin yung tama, no? Kaya ako natututo sa devotion na ito, yung tama ang gawin natin. Kasi pag ginawa natin yung tama, tayo ay may tama, no? Tayo ay may tama. Tama tayo. Pero pag hindi natin ginawa yung tama, ay talagang may tama tayo, mga kapatid, ano? At tatamaan tayo, no? Pagdating ng araw. So, ayan, salamat muli. Ang oras ay 5:56 ng umaga, papataas ang liwanag ng araw, at masarap maglakad habang may araw. Let's go. Magpapawis po tayo. God first morning po sa ating lahat. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.